Nagsisimula ang anime habang naglalakad ang pangunahing karakter sa tila walang katapusang daan, pero saan man siya tumingin, wala siyang makita kundi damuhang umaabot hanggang sa pinakadulo ng tanawin. Sa kabisera ng kaharian, sa pilitan siyang isinakay sa isang karwahe at halos isang buong buwan siyang naglakbay ng walang malinaw na destinasyon o tiyak na ruta. Pagdating niya sa wakas, isang lalaki ang nagpaliwanag na ang lugar na iyon ang pinakanaangkop para sa isang ulilang gustong bumuo ng sariling buhay. Isa pang lalaki ang nag-abot ng mapa na nagpapakita ng hangganan ng teritoryo, kasama ang listahan ng lahat ng pag-aari na ipinagkaloob ng kanyang kamahalan. Ang pangalan ng lupain ay Nesros, at mula sa sandaling iyon, nakilala na siya bilang Diaz Nesros. Natanggap ni Diaz ang lupain bilang gantimpala sa mga nagawa niya noong panahon ng digmaan, kaya siya ang naging feudal lord na mamamahala sa buong teritoryo. Hindi man niya lubos maintindihan ang dahilan, narinig niyang ang tungkulin ng isang feudal lord ay manirahan sa sariling lupain, protektahan ang mga nasasakupan, at mangolekta ng buwis na ipapadala pabalik sa kaharian. Nang makakita si Diaz ng ilog, agad siyang uminom ng walang pag-aalinlangan, dahil noong panahon ng digmaan, nasanay siyang uminom ng maputik at maruming tubig. Gayunman, wala talagang kahit ano sa lugar na iyon, ni isang puno ay wala. Habang lumalalim ang gabi, napagtanto ni Diaz na hindi siya maaaring manatili roon dahil kung magpapatuloy ang ganoong sitwasyon, siguradong mamamatay siya. Naisip niyang pumunta sa kalapit na nayon, baka sakaling makahanap ng trabahong mapapasukan. Kinabukasan, bigla siyang nagising matapos sipin ng isang babae na agad nagtanong kung sino siya. Nagpakilala si Diaz at ipinaliwanag na natutulog lang siya roon. Sinabi rin niyang wala na siyang ibang mapupuntahan. Tinanong siya ng babae kung isa ba siyang tanga, sinagot naman ni Diaz na baka nga dahil umabot na siya sa ganoong edad nang hindi man lang nakatanggap ng kahit anong edukasyon. Muli siyang tinanong ng babae kung bakit siya naroon, kaya ipinaliwanag ni Diaz na ipinadala siya sa mga lupain na iyon. Sinabi niyang ang tanging hangarin niya ay ipagpatuloy ang pamana ng kanyang ama at ina, maging kapakipakinabang sa ibang tao, at protektahan ang mahihina, dahil iyon ang layunin ng kanyang buhay. Nagtaka si Alna kung bakit hindi nagsisinungaling si Diaz, at simpleng sinabi ni Diaz na wala siyang nakikitang dahilan para gawin iyon. Pagkatapos, nagtanong si Diaz kung bakit galit na galit si Alna gayong wala naman siyang ginawang masama. Napansin ni Diaz na isa si Alna sa mga lokal na naninirahan doon, kaya inakala niyang may pinaglilingkuran itong tao sa lugar. Kahit ganoon, matatag na idineklara ni Diaz na kahit sino pa ang maging kalaban, laging poprotektahan ni Diaz ang ibang tao. Biglang nagsimulang kumislap ang sungay ni Diaz, kaya nagtanong si Alna kung bakit napakaliwanag nito. Walang pag-aalinlangan, sinunggaban ni Alna si Diaz sa braso at nagsimulang tumakbo dahil kailangan daw niya itong dalhin agad sa nayon. Nagpasya si Alna na ipakilala si Diaz sa kanilang pinuno. Isang matandang babae ang nagtanong kung bakit siya nagdala ng isang estranghero, lalo na ng isang taong kumikislap ang sungay sa napakatinding asol na liwanag ng walang malinaw na dahilan. Ipinaliwanag ni Alna na kumislap ng kulay asol ang buong katawan ni Diaz, at nang tanungin niya kung kakampi ba ito, mas lalo pang lumino ang liwanag. Nagkaroon ng interes ang matandang babae at tinanong kung sino talaga ang lalaki. Nagpakilala si Diaz at sinabing kakampi nila siya dahil inaangkin niyang kakampi rin siya ni Alna. Tinanong ng matandang babae kung magiging kakampi rin ba siya nito. Sumagot si Diaz ng oo at ipinaliwanag na itinalaga siyang feudal lord ng mga lupain na iyon dahil ipinadala siya ng hari upang pamahalaan ang buong teritoryo. Sa mismong sandaling iyon, itinutok ni Alna ang palaso diretso sa ulo ni Diaz. Ngunit pinigilan siya ng matandang babae at sinabing hintayin muna nitong matapos magsalita si Diaz bago gumawa ng anuman dahil gusto muna niyang maintindihan ang kwento tungkol sa utos ng hari. Pagkatapos noon, nagsimulang ikwento ni Diaz ang kanyang nakaraan. Sinabi niyang noong buhay pa ang kanyang mga magulang, lumaki siyang halos walang alam tungkol sa mundo. Palagi siyang sinasabihan ng kanyang ina na gumawa ng mga bagay na makatutulong sa ibang tao, habang palagi naman siyang hinihikayat ng kanyang ama na maging taong nagpoprotekta sa mahihina, dahil iyon ang pamanang iniwan ng kanyang mga magulang sa kanya. Noong 10 taong gulang si Diaz, isang malubhang epidemya ang kumitil sa buhay ng kanyang ama at ina. Pagkatapos noon, nakisama siya sa iba pang mga ulilang nakaranas din ng parehong trahedya at nabuhay sa paglilinis ng lungsod at pangangaso ng mahihinang monster kapalit ng gantimpala. Kahit ganoon, patuloy niyang isinabuhay ang mga itinuro ng kanyang mga magulang at sinikap na mamuhay sa paraang hinding-hindi niya sila bibiguin.
Pagsapit ng 15 taong gulang, nagsimula ang digmaan, at hindi nagtagal, nakarating na ang mga sundalo ng kalaban sa kalapit na nayon. Upang maprotektahan ang kanyang mga kaibigan, nagboluntaryo siyang maging sundalo. Sa panahong iyon, hindi niya alam na mayroon pala siyang pambihirang talento sa pakikidigma, at dahil dito, nakamit niya ang napakaraming kahangahangang tagumpay. 20 taon ang lumipas at tuluyan nang natapos ang digmaan. Bilang gantimpala, iginawad ng hari sa kanya ang lupain na iyon. Napagtanto ng matandang babae na tunay ngang isa siyang feudal lord na nais lamang protektahan ng kanyang mga kakampi. Pagkatapos, tinanong siya kung ano ang gagawin niya kung hindi sila kabilang sa kanyang mga nasasakupan. Tutulungan pa rin ba niya ang mga ito? Sumagot si Diaz na kung ganoon ang sitwasyon, magiging magkapit-bahay lamang sila sa iisang lupain, at kung sakaling magkaroon sila ng problema, tutulungan pa rin niya ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Biglang muling kumislap ng asol ang sungay ni Diaz. Pagkatapos, nagtanong si Diaz kung bakit napakarami nitong itinatanong sa kanya. Sumagot ang matandang babae na hindi pa rin niya nauunawaan ang sitwasyon. Hindi sila kakampi ng kaharian, kundi mga kaaway nito, at matagal na silang nakikipaglaban laban sa kaharian. Gayunpaman, hindi niya itinuturing na kaaway si Diaz. Isa siyang pambihirang blue, kaya marahil ay maaari silang mamuhay ng mapayapa sa iisang lugar. Hiniling niyang itaas ni Diaz ang kanyang ulo at makinig ng mabuti. Pagkatapos, nagpakilala siya bilang si Mol, ang pinuno ng Oni tribe. Matagal nang nakikipagdigma ang kanilang tribo laban sa kaharian para sa kontrol ng kapatagang iyon. Tinanong ni Diaz kung bakit nananatili pa rin sila roon kung matagal na silang pinalayas. Ipinaliwanag ni Mol na ang kanilang mga sungay ay nag-iimbak ng mana at nagbibigay sa kanila ng kakayahang gumamit ng iba't ibang uri ng magic, kabilang ang concealment magic na nagtatago sa buong nayon at nagbubura sa mismong presensya nito sa mundo. Sa wakas, naunawaan ni Diaz kung bakit wala siyang nakitang nayon noong nakaraang araw. Tinanong niya kung sigurado ba talaga si Mol na ibunyag ang lahat ng iyon sa isang taong nanggaling sa kaharian. Sumagot si Mol na kung hindi blue si Diaz, hinding-hindi niya sasabihin ang lihim na iyon. Ipinaliwanag niyang tuwing may taong may masamang balak o may kinikimkim na galit, nagiging pula ang kulay. Kapag wala namang panganib, nagiging puti ito, ang kulay asul naman ay sumisimbolo sa mga taong magdadala ng kaligayahan at pagpapala. Kapag nagsisinungaling ang isang tao, nagiging malabo ang kulay at unti-unting nagiging pula. Sinabi ni Mol na ngayon lang siya nakatagpo ng taong napakatapat, kaya para sa kanya, napakakakaiba nito. Tinanong ng binata kung papuri ba ang ibig niyang sabihin. Simple lang ang naging sagot ni Mol, mula pa kanina, pinupuri na niya si Diaz, at balak pa nga niyang tulungan itong maging isang mabuting feudal lord. Gayunpaman, tumanggi si Diaz na maging tauhan niya, kahit ganoon, nag-alok pa rin si Mol ng bahay na malayo sa nayon, pagkain, at mga alagang hayop na maaari niyang paramihin. Bilang kapalit, kailangan niyang ilihim ang pag-iral ng nayon at hindi ito kailanman isiwalat kahit pa sa hari. Habang hindi siya nakikialam sa alitan nila laban sa kaharian, wala silang anumang masamang intensyon laban sa kanya. Malaya siyang mamuhay sa kapatagan, nag-alok pa sila na samahan muna siya ni Alna upang gabayan siya habang nasasanay sa pamumuhay sa lugar. Agad namang nagreklamo si Alna at sinabing si Diaz ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito, kaya kailangan niyang panagutan ang sitwasyon hanggang sa huli. Tinanggap iyon ni Diaz ng walang pagtutol, mabilis na lumipat ang usapan sa ibang paksa. Ang lugar at ang mga istrukturang naroon ay tila halos tapos na para bang matagal nang nagpapatuloy ang konstruksyon. Ipinaliwanag ng babae na kapag dumating ang isang krisis, kahit ang concealment magic ay hindi kayang lutasin ang lahat. Ipinaliwanag ng babae na ang tanging solusyon kapag may panganib ay baklasin ang lahat at tumakas habang dala mismo ang bahay, gamit ang sistemang tinatawag na Yudo, na ngayon lang nalaman ni Diaz ang pangalan. Nagpasalamat sila sa isa't isa, pagkaraan ng ilang sandali, ipinaliwanag nilang darating din kalaunan ang mga supply ng pagkain at ang salamin. Kasama rin ang mga alagang hayop na pinalalaki para sa produksyon at pagkakakitaan. Kung maayos silang aalagaan at pararamihin, makapagbibigay ang mga ito ng pangmatagalang katatagan sa kabuhayan. Sinabi ni Diaz na pag-aaralan niya kung paano alagaan ang mga ito. Pagkatapos, may nagmungkahi na paramihin din ang populasyon ng mabubuting mamamayan, ngunit agad iyong tinutulan dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi pa nga sapat ang pagkain para sa mga taong naroon na, dahil kung magdadagdag pa sila ng mas maraming tao, mamamatay lang ang lahat sa gutom.
Kaya itinuring nilang napakawalang muwang ang mungkahing iyon. Bilang kapalit, binigyan nila si Diaz ng isang espesyal na pulbos na gawa sa catvine. Kapag ikinalat ito sa paligid, aakit ito ng mga mababangis na hayop. Simple lang ang plano, patayin ang mga ito, gamitin ang karne at balat pagkatapos ay ipagpalit ang mga iyon sa iba't ibang resources o maging sa mga piyesang kailangan para sa yudo. Walang pag-aalinlangang tinanggap iyon ni Diaz at sinabing mahusay siya sa pangangaso, kaya hindi na niya kailangang pag-isipan pa ang lahat. Diretso siyang nagtungo sa itinakdang lugar at tahimik na naghintay sa pagdating ng mga mababangis na hayop. Pagsisimula pa lang ng labanan, puro instinct at hilaw na lakas ang ginamit ni Diaz. Wala siyang anumang espesyal na teknik, pawang napakalakas na puwersa lamang ang sandata niya. Marami siyang napatay ng mga hayop, ngunit halos kalahati sa mga ito ang nakatakas. Nasiyahan siya sa naging resulta, kaya doon na niya tinapos ang pangangaso. Pagkaraan nito, nakumpirma nila ang pag-iral ng isang material na tinatawag na black silver. Nakabili si Diaz ng napakaraming piraso nito, ngunit hindi niya kayang dalhin ang lahat ng mag-isa. Kaya ang susunod nilang pinag-usapan ay kung paano ito maililipat. Nagulat ang isa sa kanila nang malaman na nakabili si Diaz ng humigit kumulang 30 hanggang 40 piraso. Agad nagbago ang tingin nila sa kanya, dahil sa mga nagawa at ipinakita niya, inilarawan pa nila si Diaz bilang napakalalaking lalaki sa paraang labis ang paghanga. Pagkatapos doon, napunta ang usapan sa susunod na pangangaso. Hindi sapat ang mga nakuha nila sa nakaraang ekspedisyon dahil kailangan pa nila ng mas maraming resources para makapagtayo ng mga pasilidad gaya ng balon at daan patungo sa ilog. Dahil wala silang kakayahang umupa ng mga manggagawa, muli nilang napagdesisyon ng mangaso. Nais sana nilang targetin muli ang parehong uri ng hayop, ngunit magdudulot lamang iyon ng problema sa mga taga-nayon. Sa halip, nagpasya silang manghuli ng mga monster kahit hindi gaanong mahalaga ang karne ng mga ito. Ang tunay na halaga ng mga monster ay nasa kanilang mga sungay, kuko, at magic stone dahil mataas ang presyo ng mga iyon kapag ipinagbili. May karanasan na si Diaz sa pangangaso ng mga monster kaya napagdesisyonan nilang sulitin ang kakayahan niya. Kinumpirma ni Al na nakakaunti lamang ang mga monster sa rehiyon ngunit mayroon pa ring matatagpuan. Napagkasundoan nilang sasamahan niya si Diaz upang mas mapabilis ang kanilang misyon. Pagkatapos may handa ang lahat, nagsimula na ang kanilang panibagong pangangaso. Hindi nagtagal, namataan ni Diaz ang isang napakalaking target at malinaw na haantong iyon sa isang hindi maiiwasang labanan. Nagpasya si Diaz na siya muna ang mauunang sumugod at sinabihan si Alna na manatili sa likuran. Ngunit ipinaalala ni Alna na kaya niyang gumamit ng concealment magic. Kahit ganoon, itinuring lamang ni Diaz na isang ordinaryong pagong ang nilalang, kaya walang pag-aalinlangan siyang sumugod. Sa unang hampas pa lamang ni Diaz, nabiyak agad ang kanyang sandata na siyang nagpatunay kung gaano kitigas ang baluti ng halimaw. Hindi sumuko si Diaz at agad niyang tinarget ang ulo ng nilalang, ngunit mabilis nitong ipinasok ang ulo sa loob ng sariling shell upang protektahan ang pinakamahinang bahagi ng katawan nito. Mula sa malayo, nagsisigaw si Alna at paulit-ulit na sinabihan si Diaz na umatras na at tumakas habang may pagkakataon pa. Gayunpaman, kahit narinig niya ang babala, hindi ito pinansin ni Diaz. Sa halip, umakyat siyang muli sa ibabaw ng shell ng halimaw at ipinagpatuloy ang walang tigil na pag-atake. Matapos ang sunod-sunod na malalakas na hampas, mas lalo pang nasira ang palakol ni Diaz at lalo pang lumawak ang mga bitak nito. Gayunpaman, hindi man lang siya nabahala dahil kaya niyang ayusin agad ang sandata sa isang iglap. Labis namang namangha si Alna nang makita ang kakayahang iyon. Ipinaliwanag ni Diaz na nakuha niya ang palakol matapos talunin ng isang mandirigmang kilala bilang shogun mula sa karatig na bansa. Bukod sa anyo nitong kahawig ng isang leon, nagtataglay rin ang sandata ng kakayahang kusang ayusin ang maliliit na pinsala anumang oras nang hindi nagsasayang ng panahon. Patuloy na inatake ni Diaz ang napakalaking halimaw hanggang sa unti-unti na siyang makaramdam ng matinding pagod. Nang lumingon siya kay Alna, napansin niyang naaapektuhan na ito ng miasma na inilalabas ng halimaw. Nag-alala si Diaz sa kalagayan ni Alna, at dahil determinado siyang maihatid ito ng ligtas pauwi, nagpasya siyang tapusin na ang labanan minsan at magpakailanman. Tinipon niya ang lahat ng natitira niyang lakas at nagpakawalan ng isang huling napakalakas na hampas. Sa pagkakataong iyon, tuluyan nang nabasag ang shell ng higanteng pagong. Sa mismong sandaling iyon, nabunyag ang tunay na anyo ng halimaw.
Isang dragon na nagtatago sa loob ng shell ang lumabas at agad nagpakawala ng napakalaking ball ang apoy. Gayunpaman, mabilis na kumilos si Diaz at napigilan ng pag-atake sa pamamagitan ng paghiwa sa leeg ng dragon. Pagkaraan noon, patuloy niyang iniwasan ng walang humpay na pag-atake ng halimaw. Ngunit biglang nagbago ng direksyon ng isa sa mga ball ang apoy at dumiretso kay Alna, kaya agad na napagtanto ni Diaz na siya na ang tunay na puntirya ng dragon. Walang pag-aalinlangan, tumalon agad si Diaz upang protektahan si Alna. Habang inaalala ang pangakong poprotektahan niya ito, tinipon niya ang lahat ng natitira niyang lakas at tuluyan ng pinatay ang halimaw. Sa sandaling bumagsak ang napakalaking nilalang, napatakbo si Alna papunta kay Diaz habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Mahigpit niya itong niyakap at habang nasa mga bisig pa rin ni Diaz, idineklara niyang pakakasalan niya ito. Pagkatapos, nagpalit ang eksena sa isang grupo ng mga taong naghahanap kay Alna. Lahat sila ay nagrereklamo dahil palagi na lang daw nila itong hinahabol. Nang tumingin sila sa mas malayo, napansin nilang paulit-ulit pa rin sinasabi ni Alna na gusto niyang pakasalan ng pangunahing karakter. Samantala, sa nayon, nagtulungan ang mga residente upang hilahin ang napakalaking Earth Dragon. Sinabi ni Diaz na kahit ang pagdadala pa lamang sa higanteng pagong ay napakahirap na. Pagsapit nila sa nayon, umuusbong na ang liwanag ng umaga. Tinanong ni Diaz kung talagang ganoon kahanga-hanga ang nagawa niya. Sumagot ang mga taga-nayon na hanggang ngayon ay hindi pa rin sila makapaniwalang nagawa niyang talunin ang nilalang na iyon ng mag-isa. Biglang lumapit si Mol mula sa likuran ni Diaz, sinabi nitong nais niyang humiling na magpatayo sila ng isang balon at isang palikuran. Pagkatapos, idinagdag niyang hindi pa rin iyon magiging sapat dahil isang paa pa lamang ng dragon ay halos sakop na ang buong lugar. Napakahalaga ng mga materyales mula sa katawan nito kaya imposibleng magamit nilang lahat ang mga iyon. Dahil doon, mapipilitan silang isauli ang malaking bahagi nito. Gayunpaman, mapoproseso pa rin nila ang katawan ng dragon para sa kapakinabangan ni Diaz. Bukod sa balon at palikuran, magbibigay rin sila ng mga materyales upang makapagtayo siya ng isang yurt, kasama ang pagkain at gamot. May plano rin silang magtayo ng isa pang yurt na magsisilbing imbakan ng mga kagamitan. Taimtim na nagpasalamat si Diaz sa lahat ng kanilang tulong, ngunit pinutol ni Mol ang usapan at hiniling na itabi niya ang bahagi ng katawan ng dragon bilang dowry ni Alna. Ayon kay Mol, kahit isang kuko o pangil lamang ng dragon ay sapat na upang mapasaya ang mga magulang ng dalaga. Nalito si Diaz at agad na nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng dowry. Ipinaliwanag ni Mol na gusto man niya o hindi, mauuwi rin siya sa pag-aasawa. Kapag may isang tao mula sa karatig na nayon na nakapatay ng dragon, sinusubukan ng lahat na bumuo ng matibay na ugnayan sa taong iyon. Bukod pa roon, napatunayan na ni Diaz na sapat ang kanyang lakas upang makapatay ng isang dragon. Ipinaliwanag ni Mol na kapag tumanggi si Diaz na pakasalan si Alna, lahat ng babaeng wala pang asawa sa buong rehiyon ay magsisimulang habulin siya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Diaz na maaari nga itong maging isang napakalaking problema. Pagkatapos, ibinunyag ni Mol na nauna nang pumunta si Alna sa kanyang mga magulang upang pag-usapan ang tungkol sa kanilang kasal. Agad na naunawaan ni Diaz kung bakit hindi na niya ito nakita mula noon. Habang naghahanap pa rin ng ibang solusyon, nagtanong si Diaz kung maaari bang engagement na lamang muna ang mangyari. Sumagot si Mol na walang ganoong kaugalian ng mga lalaking Oni. Sa kanilang tribo, kasal lamang ang kinikilala, kung kailan ito magaganap nasa desisyon na ni Diaz. Ayon kay Mol, iyon na ang pinakamalapit na paraan para makuha ang gusto niya habang napapalakas din ang ugnayan ng lahat. Magiging mas madali rin para kay Diaz na maging isang mahusay na feudal lord. Sinabi ni Diaz na masaya siyang nakikitang nagmamalasakit ang lahat sa kanyang kinabukasan, ngunit gusto niyang maintindihan kung bakit napaka-insistido nila sa usaping iyon. Hindi nagtagal, nagsimulang sabihin ng mga tao sa paligid na napakaswerte ni Alna dahil nakatagpo ito ng taong tulad ni Diaz. Nausisa si Diaz at agad niyang tinanong kung ilang taon na ba si Alna. Sumagot ang mga taga-nayon na 15 taong gulang pa lamang ito. Labis na nagulat si Diaz dahil 35 taong gulang na siya at sapat na ang agwat ng kanilang edad upang maging ama niya pa nga. Sa kaharian, 18 taong gulang pa lamang pinapayagang magpakasal ang isang tao. Dahil dito, iminungkahi ni Diaz na manatili muna silang engaged sa loob ng 3 taon. Sa panahong iyon, balak niyang maging isang dakilang feudal lord.
Pagsapit ng panahong iyon, magkakaroon siya ng sapat na oras upang pag-isipan kung ano talaga ang gusto niyang gawin bilang isang pinuno at bilang isang lalaki. Sa sandaling iyon, tahimik na lumapit si Alna mula sa kanyang likuran at sinabing natapos na niya ang lahat ng kailangan niyang gawin. Pagkatapos, noon, tinanong niya si Diaz kung ano ang gusto nitong kainin para sa almusal. Sumagot si Diaz na kahit ano ay ayos lang at siya na ang baalang pumili. Pagsapit ng gabi, nagtipon-tipon ang lahat ng taga-nayon sa iisang lugar. Muli na namang sinabi ng lahat na tinamaan ng jackpot si Alna dahil siya ang mapapangasawa ni Diaz. Napahiya si Diaz at agad na itinama ang lahat sa pagsasabing engaged pa lamang silang dalawa. Hindi nagtagal matapos ang hapunang iyon, natapos na rin ang balon at ang palikuran na naging pundasyon ng kanyang bagong buhay. Habang lumilipas ang mga araw, nakapagtayo rin si Diaz ng mas marami pang bahay, kaya hindi na kailangang matulog sa labas ang kanyang mga tao. Kahit masaya siya sa naging progreso, inaamin niyang marami pa siyang kailangang matutunan pagdating sa pagtatayo ng mga gusali. Habang iniisip niya kung paano makahihikayat ng mas maraming maninirahan sa kanyang lupain, biglang dumating si Alna at sinabing may naramdaman siyang presensya ng isang monster sa hilaga. Ipinaliwanag niyang gumamit siya ng life detection spell sa buong kapatagan at may natukoy itong nilalang. Tinanong ni Diaz kung ilan ang lumitaw na kalaban, sumagot si Alna na isa lang ito, ngunit napakalaki at diretsyong papunta sa kanilang lugar. Sinabi ni Diaz na hindi niya hahayaang sirain ng nilalang ang balon at palikurang katatapos lamang nilang itayo. Ayaw rin niyang matakot sina Francis at Frannis, dahil doon, nagpasya siyang harapin agad ang halimaw. Sinabi ni Alna na sasama rin siya sa kanya, maliit man o napakalaki ang kalaban, dapat silang lumaban ng magkasama. Bago sila umalis, nagtanong si Diaz kung ano ang mangyayari sa mga tupa dahil natutulog ang mga ito sa loob ng kulungan. Kapag nagising ang mga ito na walang tao sa paligid, malulungkot ang mga ito at iiyak pa. Tinanong din ni Diaz kung totoo bang ang mga hayop na sanay mamuhay kasama ng mga tao ay nagiging balisa kapag walang taong malapit sa kanila. Tumingin si Alna sa unahan at sinabing maaari niyang pakiusapan ng mga taga-nayon na bantayan ang mga ito. Nang makita ni Diaz ang kalaban, napagtanto niyang isa pala itong ogre. Nagkomento si Diaz na napakabahong amoy ng mga materyales na nakukuha mula sa ogre at halos wala ring silbi ang mga iyon, kaya walang gaanong pakinabang ang pangangaso rito. Gayunpaman, alam niyang wala silang ibang pagpipilian. Hindi nila maaaring hayaang makalapit ang ogre sa kanilang nayon. Sumugod si Diaz upang salakayin ang ogre, ngunit madali lamang nitong naiwasan ang kanyang pag-atake. Habang patuloy na umiiwas ang halimaw sa bawat hampas ni Diaz, nagpasya si Alna na atali ang mga paa nito. Sa sandaling naipit ang mga binti ng ogre, sinamantala agad ni Diaz ang pagkakataon at nagpakawala ng isang malakas na hampas na agad tumapos sa halimaw. Pagkatapos ng labanan, nilapitan ni Alna si Diaz, napansin ang napakabahong amoy na kumapit sa kanyang katawan at sinabihan siyang maligo kaagad. Sa ilog, buong araw na nagbabad si Diaz sa kakaligo, ngunit hindi pa rin niya tuluyang maalis ang mabahong amoy na iniwan ng halimaw. Kinabukasan, naalala ni Diaz kung gaano kasama ang naging karanasan niya noong nakaraang araw. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang nagagawang makahikayat ng mga bagong nasasakupan, ngunit patuloy namang dumarating ang mga monster na parang hindi imbitado. Sa sandaling iyon, dumating si Alna at sinabing malapit nang magkaroon ng mga sanggol, ngunit ang tinutukoy niya ay ang mga tupa. Kasunod nito, ipinaliwanag niyang hindi lahat ay magandang balita. Tinanong niya si Diaz kung naaalala pa ba nito nang sabihin niyang ang Myers ay mga nilalang na may napakataas na talino. Sumagot si Diaz na naaalala niya yon, at alam niyang naiintindihan ng mga ito ang wika ng tao at kusang pinipiling mamuhay bilang mga alagang hayop dahil mas ligtas ang ganoong pamumuhay. Kinumpirma ni Alna na tama iyon, ngunit ipinaliwanag din niyang dahil sa mataas nilang katalinuhan, mas matindi rin silang makaramdam ng takot, kaya mas madali silang maapektuhan ng matinding stress. Kapag buntis ang mga ito, mas lumalala pa ang kanilang kalagayan. Maaari silang matakot ng husto hanggang sa mamatay bago pa maisilang ang kanilang mga anak. Dahil dito, hanggang sa maipanganak ang mga sanggol, kailangang manatili sa tabi nila ang pinakamalakas na miyembro ng grupo, at iyon ay si Diaz, upang maramdaman nilang ligtas sila. Upang magawa yon, kailangang dalhin ang mga Myers sa loob ng yurt. Ang problema, magkakalat ang mga ito sa loob ng tolda at mag-iiwan ng napakalakas na amoy. Maraming lalaki ang hindi nakakayanan iyon, kaya madalas na nagiging sanhi ng maraming pagtatalo ang pag-aalaga sa mga buntis na Myers.
Sumagot si Diaz na wala siyang pakialam sa mga bagay na iyon. Sina Francis at Frannis ay bahagi na ng kanyang pamilya at kung iyon ang paraan upang ligtas na maisilang ang dalawa nilang anak, anumang sakripisyo ay handa niyang gawin. Bukod sa pagiging matapang, ipinakita rin ni Diaz ang kanyang kabaitan kaya lalo siyang hinangaan ng lahat. Hindi nagtagal, napansin ni Alna ang kakaibang kilos sa silangang bahagi ng kapatagan. Naniniwala siyang may grupong paparating na binubuo ng mga kabalyero kasama ang humigit kumulang 10 sundalo at mga kabayo. Dahil walang dahilan para may dumating sa lugar na iyon, nagpa siya si Diaz na alamin kung sino ang mga ito. Bago umalis, hiniling niya kay Alna na gumamit ng concealment magic at manatiling nakatago kasama sina Francis at ang iba pa. Tiniyak ni Diaz sa lahat na babalik siya agad, at sinabi niyang ang mga taong iyon ay tiyak na hindi mas mapanganib kaysa sa mga dragon na hinarap na niya. Habang papalapit siya, nakumpirma niyang may 3 kabalyero at 4 na sundalong infantry na may kabuuang 10 tao at mga kabayo. Hindi pa rin sigurado si Diaz kung kakampi ba o kalaban ng mga ito, kaya nagpa siya muna siyang lumapit bago kumilos. Dahil maaaring maging malaking banta ang mga mamamana, nanatili siyang maingat. Sa sandaling magkaharap na sila, agad siyang nakilala ni Klaus. Sinabi ni Klaus na nabalitaan niyang naging isang feudal lord na ang dati niyang kasamahan, at masaya siyang malaman na ang isang taong minsan niyang nakasama sa digmaan ay nakamit ang ganoong kaalagang posisyon. Natuwa rin si Diaz na muling makita ang dati niyang kaibigan at agad na tinanong kung ano ang nagdala rito sa lugar. Inakay ni Klaus si Diaz papunta sa isang mahalagang panauhin na nagpakilalang si Diane, ang ikatlong prinsesa ng kaharian. Nagulat si Diane sa sobrang kasimpol ng tahanan ni Diaz, at doon niya nalaman na hindi kailanman natanggap ni Diaz ang gantimpala at mga supply na ipinangako ng hari, kaya mula nang dumating siya sa teritoryo, mag-isa siyang nagsumikap upang mabuhay. Pagkatapos noon, ibinunyag ni Diane na malapit nang sumabak ang kaharian sa panibagong digmaan, at hiniling niyang magpadala si Diaz ng mga sundalo upang tumulong sa kanila. Bilang gantimpala, inalok ni Diane si Diaz ng kasal sa pagitan niya, ni Crimea, o ni Morala. Ngunit agad itong tinanggihan ni Diaz at sinabing hindi niya maaaring iwan ang kanyang pamilya dahil buntis si Francis. Bago pa man ang lahat, nilinaw ni Diaz na ang pagpapakasal sa isang taong ngayon lang niya nakilala ay hindi matatawag na gantimpala. Pagkatapos, nagpaumanhin siya kay Diane at mariing ipinahayag na hindi na siya muling lalaban sa anumang digmaan. Ipinaliwanag din niyang imposibleng magpadala siya ng mga sundalo dahil kitang-kita naman ng lahat na wala siyang hukbo ni mga mamamayang maaaring utusan. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Diane at tinanong kung mayroon pa bang ibang paraan upang gantimpalaan siya. Sumagot si Diaz na kung iyon lang ang pakay ng kanilang pagbisita, maaari na silang bumalik sa kabisera. Isa sa mga kasama ni Diane ang nang-insulto at nagbanta kay Diaz, ngunit nanatili siyang kalmado at inutusan ng grupo na umalis. Nagpa siya si Diane na umatras matapos mapagtantong walang sino man sa kanila ang may kakayahang talunin ng Supreme Hero. Pagkaraan nito, ibinunyag ni Alna na narinig niya ang buong pag-uusap habang gumagamit ng concealment magic at ipinaliwanag niyang nararamdaman niya ang galit at masamang intensyon ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang aura. Kinabukasan, muling nakipagkita si Diaz sa dati niyang kasamahan na si Klaus na nagsabing sinadya siyang tanggalin sa hukbo upang hindi na siya mapilitang bumalik sa digmaan. Dahil wala na siyang ibang mapupuntahan, nakiusap si Klaus na makasama sa grupo bilang isang sundalo. Dahil kilala ni Diaz ang katapatan ni Klaus at lubos niya itong pinagkakatiwalaan, agad niyang tinanggap ang kahilingan nito, at sa wakas, nadagdagan din ang bilang ng mga kakampi sa kanyang tabi. 10 araw na ang lumipas, sa bawat araw na dumaraan, lalo pang napapatunayan ng binata na tama ang naging desisyon niyang pumunta sa lugar na ito. Tinulungan siya ni Lord Diaz na magtayo ng bagong yurt. Ang sibat at baluting natanggap niya ay gawa sa mga materyales na kinuha mula sa isang dragon. Napakabihira ng mga ito, mga bagay na kadalasan ay wala kahit ang maharlikang pamilya. Gayunpaman, ibinigay lahat iyon ni Diaz sa kanya. Dahil dito, pakiramdam niya ay kailangan niyang suklian ang tiwala at inaasahan ng lalaki. Maya-maya, nagtipon ng lahat para sa hapunan, tuwang-tuwa si Diaz dahil ang pagkaing inihanda ni Alna ay karapat-dapat sa isang marangyang piging. Tinikman ni Klaus ang pagkain at sinabing napakasarap nito, idinagdag pa niyang siguradong magiging mahusay na asawa si Alna balang araw. Pagkarinig sa papuri, napangiti si Alna at dinagdagan pa ng pagkain ang plato ni Klaus. Pagkatapos, sinabi ni Diaz na Diaz na lang ang itawag sa kanya dahil magkaibigan na sila. Gayunpaman, mas gusto pa ring tawagin ni Klaus na Lord ang lalaki bilang paggalang sa magkaibang katayuan nila sa lipunan.
Natutuwa si Diaz na makita kung gaano kasaya si Klaus na naroon. Biglang may napansin si Alna na may gumagalaw sa malayo. Pagtingin niyang mabuti, napagtanto niyang may humigit kumulang 12 taong papalapit. Kabilang sa kanila ang 12 tao, ngunit ang isang babae ay tila nasa bingit na ng kamatayan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Diaz at agad na pinuntahan ang sitwasyon bago pa mahuli ang lahat. Bago umalis, inutusan niya si Klaus na manatili roon at asikasuhin ang lahat. Habang naghihintay, ipinaliwanag ni Klaus na nasa silangan ng kabisera ng kaharian. Pinagtatalunan ngayon ng 5 prinsipe at prinsesa kung sino ang susunod na uupo sa trono. Ang ikatlong prinsesa na si Diane na kasama niyang naglalakbay ay mas mahina ang puwersang militar kaysa sa ibang kandidato. Walang duda, iyon ang dahilan kung bakit gusto nitong makasama si Diaz. Samantala, ang ikalawang prinsipe na kilala sa labis na pagkahumaling sa kayamanan ay malamang na inilihis ang napakaraming yaman at supply. Nahati ang mga maharlika sa iba't ibang paksayon at nagsimula silang magplano laban sa isa't isa. Umabot na sa hangganan ng epekto ng alitang ito, balang araw, maaaring umabot pa sa lupaing iyon ang digmaan. Kahit ganoon, kung makakalaban niya si Diaz, gagawin niya iyon ng walang pag-aalinlangan. Pagtingin niya sa unahan, nakita ni Klaus si Diaz na napapalibutan ng ilang babae. Ipinaliwanag ni Diaz na silang lahat ay iniwan matapos ang isang digmaang sibil sa karatig na teritoryo. Pinalayas ng isang nayon ng matatandang kababaihan upang mabawasan ang bilang ng mga taong kailangan nilang pakainin. Naniniwala si Klaus na maaaring iyon ang lupain ng Kasdex. Dumaan siya roon at nakita mismo kung gaano kalala ang sitwasyon. Sinabi ni Diaz na kahanga-hanga ang lahat ng matatandang babaeng iyon. Si Lady Maya ang namumuno sa grupo ng pinakamatatanda. Gamit ang kakayahan niyang manghula ng kapalaran, naghanap siya ng paraan upang manatiling buhay ang lahat. Dahil sa kakayahang iyon, natagpuan nila ang lugar na ito. Tuwang-tuwa si Diaz dahil sabay-sabay silang nagkaroon ng 12 bagong nasasakupan. Hindi na nagdalawang isip si Diaz na magtayo pa ng mas maraming bahay upang tanggapin silang lahat. Nagkomento ang binata na hindi na produktibo ang mga matatandang babaeng iyon. Bilang tugon, sinabi ni Diaz na wala iyong problema. Lahat sila ay lampas 70 taong gulang na, samantalang si Lady Maya ay lampas 70 taong gulang na. Kahit hindi niya pinapansin ang usapan, naalala ni Klaus na noon pa man ay ganoon na talaga si Diaz. Bumalik ang isip niya sa nakaraan nang umatras ang lahat ng hindi man lang sumusubok lumaban. Habang si Diaz ang nanatili upang tumulong, noong panahong iyon, bumalik lamang siya upang iligtas ang isang babae. Mag-isa niyang hinarap ang napakaraming sundalo, hindi na rin matandaan ni Klaus kung paano eksaktong nagtapos ang lahat. Ang tanging naaalala niya ay ginawa ni Diaz ang lahat ng makakaya upang pigilan ang mga kaaway na makarating sa kanlungan ng mga tao. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Klaus na ganoon pa rin si Diaz. Kahit naging feudal lord na siya ng lupaing iyon, hindi pa rin siya nagbago. Nararamdaman ni Klaus na handa niyang ibuwis ang sariling buhay para kay Diaz at naniniwala siyang balang araw ay magiging dakilang lord ito. Kinabukasan, taos-pusong nagpasalamat ang lahat ng matatandang babae kay Diaz dahil naghanda siya ng lugar kung saan maaari silang magsama-sama at magtrabaho. Ipinaliwanag ni Alna na kapag sapat na ang kanilang lana, gagawa sila ng mga tela para sa lahat. Naniniwala si Diaz na malaking tulong yon, tinanong ng pinakamatandang babae kung bakit tila malalim ang iniisip ni Diaz. Sumagot siya na ngayong mas dumami na ang mga naninirahan, gusto niyang opisyal na gawing isang nayon ang lugar na iyon. Ang problema lang ay wala pa siyang maisip na angkop na pangalan. Pagkatapos, iminungkahi ni Alna na tawagin itong Ilek Village na ang ibig sabihin ay unang nayon. Agad na nagustuhan ng lahat ang ideya at iyon ang napiling pangalan. Tuwang-tuwa si Alna at sinabi na ngayong mayroon na silang nayon, kailangan pa nilang maghanap ng mas marami pang nasasakupan. Sakto namang lalapitan sana ni Diaz si Lady Maya, bigla itong sumulpot sa likuran niya. Ipinaliwanag ni Lady Maya na kung talagang gusto niyang madagdagan ang populasyon, kailangan niyang ibenta ang mga materyales ng dragon at bumili ng mga alipin. Agad namang sumagot si Diaz na kinamumuhian niya ang pang-aalipin. Noong panahon ng digmaan, nakita niya ang napakaraming alipin na ipinapadala sa labanan bilang mga sundalo. Lahat sila ay namatay sa kakilakilabot na paraan, dahil dito, ganap na ipinagbabawal sa kanyang teritoryo ang pagmamay-ari at pagbebenta ng mga alipin. Pagkarinig sa sagot niya, nasiyahan si Lady Maya. Inamin niyang galit din siya sa pang-aalipin at gusto lang niyang malaman ang pananaw ni Diaz tungkol dito. Kung sinuportahan niya yon, balak sana niyang kumbinsihin siyang magbago ng isip. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin at ipinaliwanag na sa dati niyang teritoryo, napakarami niyang narinig na malulungkot na kwento.
Ang feudal lord at ang anak nitong lalaki ay ginawang libangan ng pangangaso ng mga alipin. Samantala, ang ikalawang anak na nakipagdigma laban sa kanila ay palaging napapalibutan ng mga babaeng alipin. Kinabukasan, dumating ang isang mangangalakal na madalas bumisita sa nayon ng mga oni. Si Alna ang humiling sa kanya na dumaan din sa lugar na iyon. Pagkakita pa lang sa bisita, napagtanto ni Diaz na isa pala itong Palaka. Ipinakilala ng mga ngalakal ang sarili bilang Pagando at sinabing marami na siyang narinig na kwento tungkol kay Diaz, ang lalaking kilala sa pagpatay sa isang dragon. Layunin niyang makipagkalakalan ng malaki kay Diaz. Namangha si Diaz nang makakita ng isang palakang normal na nagsasalita. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Pagando at hiniling na makita ang mga materyales na nakuha mula sa Earth Dragon. Nang ipakita ang mga ito, nagulat siya dahil mas kaunti ang inaasahan niyang makikita. Kahit alam niyang maaaring bastos ang tanong, gusto niyang malaman kung si Diaz nga ba talaga ang mag-isang pumatay sa dragon. Matapos kumpirmahin ni Diaz yun, biglang humaba ang dila ng Palaka sa sobrang pagkabigla at sinabi nitong isang malaking karangalan ang makipagkalakalan sa isang napakahusay na tao. Bukod sa pagbili ng lahat ng materyales, nagpa siya rin si Pagando na iwan ng dalawang napakakyot na batang babae dahil wala siyang mahanap na gustong kumupkop sa kanila. Pagkatingin pa lang ni Diaz sa dalawa, napansin niyang tuluyan nang nawala ang liwanag sa kanilang mga mata. Agad siyang sinabihan ng lahat na huwag gumawa ng ganoong ekspresyon sa harap ng mga bata. Ipinaliwanag ng mga ngalakal na hindi sila mga alipin. Kung hindi niya sila kinupkop at inalagaan, matagal na sanang namatay ang dalawa. Sa nayon kung saan sila isinilang, itinuturing na masamang palatandaan ng kambal ng mga anak. Dahil dito, nakatakda sana silang patayin kaagad pagkatapos ipanganak. Nagpa siya ang kanilang mga magulang na tumakas kasama ang dalawang sanggol at doon sila natagpuan ni Pagando. Gayunpaman, matapos pagdaanan ng napakaraming hirap, malubha silang nagkasakit. Alam niyang hindi na magtatagal ang buhay ng mga ito, kaya nakiusap ang mag-asawa kay Pagando na alagaan ang dalawang bata. Noong una, tumanggi siya at sinabing hindi siya gumagawa ng kawanggawa at wala siyang mapapala rito. Gayunpaman, ibinigay ng mga magulang ang lahat ng perang mayroon sila at nakiusap na tanggapin ang kambal bilang paninda. Matagal nang naubos ang perang iyon at mula noon ay puro pagkalugi na lang ang dinanas niya. Tiniyak ni Pagando na wala siyang masamang intensyon at napagtanto ng lahat na nagsasabi siya ng totoo. Bukod pa rito, ang kambal ay may napakatingkad na asul na mga mata. Matapos marinig ang buong kwento, nagpa siya si Diaz na kupkupin ang dalawang bata at binayaran pa ang mga ngalakal sa lahat ng ginastos nito sa pag-aalaga sa kanila sa panahong iyon. Ipinakilala ni Diaz ang sarili at tinanong ang mga bata kung ano ang kanilang mga pangalan, ngunit wala ni isa sa kanila ang sumagot. Nanatiling tahimik ang dalawa dahil hindi pa sila sigurado kung mapagkakatiwalaan nila siya. Kaya sinubukan ni Diaz na pag-aani ng loob nila at sinabing kung sasabihin nila ang paborito nilang pagkain, ipaghahanda niya sila nito. Nang hindi pa rin sila sumagot, sinabi niyang baka kailangan na lang niyang bigyan sila ng mga bagong pangalan. Agad silang nakiusap na huwag niyang gawin iyon na nagpapakitang napakahalaga ng mga pangalang iyon para sa kanila. Nang makita ang reaksyon nila, naglakas loob na magsalita ang isa sa mga bata at sinabing ang pangalan niya ay Senador Nai, habang ipinakilala naman ng isa ang sarili bilang Ihan. Pinuri ni Diaz ang dalawa at sinabing napakaganda ng kanilang mga pangalan at bagay na bagay sa kanila. Pagkatapos, isinama sila ni Alna upang maligo at magpalit ng damit bago kumain para mas maging komportable sila. Habang pinapanood ang lahat, humanga si Klaus dahil agad na naunawaan ni Diaz kung gaano kahalaga ang mga pangalang iyon sa dalawang bata. Ipinaliwanag ni Diaz na pinoprotektahan lamang ng magkapatid ang mahahalagang pangalang ibinigay sa kanila ng kanilang mga magulang, mga taong labis nilang minahal at nananatiling napakahalaga sa kanilang buhay. Muli, napagtanto ni Klaus kung gaano kahusay umunawa si Diaz sa mga bata at sa kanilang nararamdaman. Pagkatapos ay isiniwalat ni Diaz na bago ang digmaan, inalagaan niya ang napakaraming ulila na parang sarili niyang mga anak. Palagi niyang sinisikap na protektahan ng mga batang iyon at mabigyan sila ng mas magandang buhay. Ang tanging gusto niya ngayon ay mamuhay ng maayos ang lahat at matagpuan ang tunay na kaligayahan. Pagkatapos nilang maligo, napansin ni Diaz na malinis na ang dalawang bata. Gayunpaman, hindi niya inaasahang agad silang magtitiwala sa kanya dahil alam niyang kailangan pa nila ng panahon upang makabangon sa lahat ng pinagdaanan nila. Maingat na pinagmasdan ni Lady Maya ang dalawang bata at sinabing tila hindi sila tao. Gayunpaman, naniniwala siyang magdadala sila ng maraming biyaya sa buong nayon. Nang matanggap nila ang mga regalo, agad na naalala ni na Senador Nai at Ihan ang kanilang mga magulang at tuluyan silang napaiyak dahil sa lahat ng kanilang pinagdaanan.
Ang mga alaalang iyon ang nagpalabas sa lungkot na matagal na nilang kinikimkim. Niyakap sila ng lahat at sinabing kailangan nilang maging matatag dahil hindi na sila nag-iisa. Ang tanging hiling ni Diaz ay huwag nilang itago ang kanilang nararamdaman at maging kung sino talaga sila. Gusto niyang maunawaan nilang hindi nila kailangang sarilinin ang lahat ng kanilang sakit. Maging ang mga tupa ay sinubukan silang aliwin at inalok ang malalambot nilang balahibo upang pag-aanin ang loob nila habang umiiyak. Makalipas ang ilang sandali, kumalma rin ang dalawang bata at nakatulog. Mula sa araw na iyon, naging mas masigla at masigabo ang Ilek Village at lalo pang tumibay ang pagkakaisa ng buong nayon sa pagdating ng dalawang bata. Lumipas pa ang 10 araw, nagsimula ng magkaroon ng kaunting pagtatalo ang kambal. Biglang may napansin si Ola ng mga taong papalapit mula sa silangan. Isang tao ang nakasakay sa kabayo sa unahan ng grupo. Nagpasya si Diaz na salubungin sila, ayaw silang paalisin ng mga tupa, ngunit hiniling ni Alna na manatili ang mga ito at bantayan ang dalawang bata. Ang hiling lang nila ay makabalik ang lahat sa lalong madaling panahon. Habang pinagmamasdan ng bisita, napansin ni Alna na puti ang liwanag na nakapaligid dito, ibig sabihin ay wala itong masamang intensyon. Pagkalapit ng lalaki, iisa lang ang itinanong nito. Ikaw ba si Diaz? Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Camelots at ipinaliwanag na nagtatrabaho siya para sa Lord ng Casdex, si Lord Elden Casdex. Sinabi niyang pumunta siya sa lugar na ito dahil gusto niyang makilala ng personal si Diaz. Layunin niyang makausap ito at magtatag ng ugnayan sa Ilek Village. Iminungkahi ni Camelots na sa loob ng bahay ni Diaz idaos ang pag-uusap upang maging mas maayos ang kanilang pag-uusap. Gayunpaman, agad na tinutulan ni Diaz ang mungkahi at nagpas siyang sa bukas na parang na lamang sila mag-uusap. Nagulat si Camelot sa hindi niya inaasahang desisyon at bahagyang kinabahan, ngunit kalaunan ay tinanggap din niya ang pasya ni Diaz. Habang mas pinag-aaralan ang sitwasyon, naunawaan ni Diaz na ang ikalawang anak ang nagwagi sa digmaang sibil. Gayunpaman, wala siyang balak na payagang makalapit sa Ilek Village ang isang taong napapalibutan ng mga alipin. Para kay Diaz, ang taong may ganoong pag-uugali ay hindi kailanman magiging malugod na tatanggapin sa kanyang teritoryo. Nang tuluyan niya itong makita ng malapitan, may napansin si Diaz na taliwas sa inaasahan niya. Sa kabila ng lahat ng reputasyon at mga pangyayaring kaugnay ng digmaan, napagtanto niyang ang taong nasa harapan niya ay isa lamang karaniwang binata. Alam ni Diaz na may kumakalat na tsismis na ang Lord ng Cast Domain ay napapalibutan ng napakaraming babaeng alipin. Dahil dito, agad na napagdesisyonan ni Diaz na ayaw niyang mapalapit sa mga tao niya ang ganoong klaseng tao. Gayunpaman, lubos na nagulat si Diaz nang sabihin ni Alna na ang Lord at ang lahat ng kasama nito ay may asul na friendly aura. Dahil dito, napagtanto ni Diaz na baka mali pala ang unang impresyon niya kay Elden. Pagkatapos, masiglang tumakbo si Elden papunta kay Diaz at ipinakilala ang sarili. Sinabi ni Elden na mula pa noong bata siya, palagi na niyang naririnig ang mga kwento tungkol sa kahangahangang mga nagawa ni Diaz bilang maalamat na tagapagligtas. Dahil sa mga kwentong iyon, matagal na niyang hinahangaan at lubos na nirerespeto si Diaz. Agad na napagtanto ni Diaz na nagkamali siya ng akala tungkol kay Elden. Humingi siya ng paumanhin sa mga naisip niya kanina at malugod na tinanggap si Elden at ang mga kasama nito sa kanilang nayon. Isinantabi muna iyon, biglang tinanong ni Elden si Diaz kung sino ang dalagang nakatayo sa tabi nito. Agad namang nagulat sina Diaz at Alna sa tanong, tutal, ginagamit ni Alna ang camouflage ability nito kaya dapat ay tuluyan na itong hindi nakikita. Ipinaliwanag ni Elden na hindi naman talaga niya nakikita si Alna pero napakatalas ng pandinig at pangamoy niya. Kahit invisible si Alna, nararamdaman pa rin niya ang presensya nito. Nang mapagtanto ni Alna na wala nang saysay ang pagtatago, nagpa siya itong magpakita. Inalis nito ang camouflage at ipinakilala ang sarili kay Elden bilang asawa ni Diaz. Agad na napansin ni Elden ang sungay sa ulo ni Alna at inakala niyang isa itong demi-human. Gayunpaman, agad siyang itinaman ni Alna at ipinaliwanag na hindi siya demi-human. Sa katunayan, isa siyang Onin, inamin ni Alna na ngayon lang niya narinig ang salitang demi-human, kaya ipinaliwanag ni Elden ang kahulugan nito. Sinabi niyang ang demi-human ay pangkalahatang tawag sa mga nilalang na hindi tao pero may pagkakahawig pa rin sa tao sa ilang aspeto. Pagkarinig nito, napagtanto ni Alna na sa teknikal na paraan, isa nga rin pala siyang demi-human. Inamin niya ito kay Elden, at nang marinig iyon ni Elden, labis itong natuwa. Napaluha pa siya sa sobrang saya habang sabik na tinatanong si Diaz kung may anak na ba sila ni Alna. Inamin ni Diaz na wala pa silang anak, gayunpaman, mabilis namang idinagdag ni Alna na balak niyang magkaroon ng hindi bababa sa 10 anak kasama si Diaz sa hinaharap. Pagkatapos, sinabi rin ni Alna na kasalukuyang inaalagaan ni Diaz ang dalawang ulilang demi-human. Nang marinig yun, lalo pang natuwa si Elden, sa sobrang saya, bigla siyang nag-transform bilang isang elepante at ginamit ang kanyang trunk para buhatin si Diaz.
Lubos na nagulat si Diaz at doon niya lang napagtanto na isa ring demi-human si Elden. Gayunpaman, mukhang mabigat ang naging epekto ng transformation sa katawan ni Elden. Agad siyang dinala ni Diaz at ang iba pa pabalik sa karwahe nito para makapagpahinga roon. Pagdating doon, ipinaliwanag ni Camelot na si Elden ay kalahating demi-human at may kakayahang magpalit sa pagitan ng anyong tao at anyong hayop. Gayunpaman, malaking stress sa katawan niya ang bawat pagpapalit ng anyo. Dahil dito, malaki ang inaasahan ni Elden sa pag-aalaga at suporta ng kanyang mga tapat na asawa na siyang nag-aasikaso sa kanya. Pagkatapos, nagsalita si Elden at ipinaliwanag na masyado lang talaga siyang natuwa kanina kaya kusa siyang nag-transform nang hindi iniisip ang magiging epekto nito sa kanyang katawan. Sa kasamaang palad, hindi kinaya ng katawan niya ang sobrang kasabikan kaya labis siyang nanghina pagkatapos. Naiintindihan ni Diaz ang sitwasyon ni Elden pero hindi nagtagal ay ibinaling niya ang usapan sa rebelyong kasalukuyang nagaganap. Hindi itinanggi ni Elden na kasali siya sa rebelyon. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Elden na hindi siya nakikipaglaban para lang manggulo. Ayon kay Elden, lumalaban lang siya para protektahan ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Ikinwento naman ni Camelot na nagsimula ang lahat noong bata pa si Elden. Ang dating Lord ng Cask Domain na si Lord Encars ay may asawa at 2 anak na lalaki. Gayunpaman, hindi maganda ang pagtrato ni Encars sa panganay niyang anak dahil kamukhang kamukha siya nito. Sa halip, mas ipinagmamalaki niya ang isa pa niyang anak na gwapo, matalino, at isinilang mula sa Elephant King. Kalaunan, idineklara ni Encars ang ikalawang anak na iyon bilang tunay niyang tagapagmana at ibinigay rito ang isang mahalagang posisyon at malaking kapangyarihan sa loob ng domain. Ang anak na iyon ay si Elden, ipinaliwanag ni Elden na hanggang 4 na taong gulang siya, akala niya ay isa siyang normal na tao. Gayunpaman, isang araw, nalaman niya ang katotohanan tungkol sa sarili at natuklasang isa pala siyang demi-human. May isa pa siyang nalaman na mas nakakagulat pa, ang tunay niyang ina ay ginagawang alipin. Mula noon, mas madalas nang kasama ni Elden ang kanyang ina at unti-unti silang naging malapit. Kasabay nito, palihim din niyang pinoprotektahan ng iba pang demi-human na naninirahan sa domain. Kinailangan niyang ilihim ang lahat ng ito sa kanyang amang si Encars dahil alam niyang kapag nalaman nito ang ginagawa niya, malamang naikadina ang mga demi-human at lalo pa silang pagmamalupitan. Pagkatapos, sinabi ni Elden kay Diaz na ang pinakamatindi niyang pangarap ay ang mabuhay sa mundong ang lahat ay namumuhay ng mapayapa, saan man sila nanggaling at tao man sila o demi-human. Pagkarinig ng kwento niya, may naalala si Alner tungkol kay Elden at tinanong siya tungkol sa chismis na ang ikalawang anak ng Lord ay napapalibutan ng napakaraming babaeng alipin. Ipinaliwanag ni Camelot na sinadya nilang pakalat ang chismis na iyon bilang bahagi ng kanilang plano. Ang totoo ay kabaligtaran nito, tunay na nagmamahalan si Elden at ang kanyang mga asawa, at ang relasyon nila ay nakabatay sa tunay na pagmamahalan, hindi sa pagkaalipin. Labis itong ikinatuwa ni Alna at naisip niyang napakakyot ng relasyon ng dalawa. Gayunpaman, sinabi ni Camelot na hindi naging madali ang pagpapanatili ng kasinungalingang iyon. Kalaunan, naghinala si Lord Encars at muntik nang magsimula ng isang malaking digmaan laban sa lahat ng nasa kanyang domain. Sa kabutihang palad, handa na si Elden sa ganitong sitwasyon. Nagawa niyang tipunin ang sarili niyang hukbo at hinarap ang hukbo ng kanyang ama. Sa huli, matagumpay na natalo ni Elden at ang kanyang mga kakampi ang buong hukbo ni Lord Encars. Matapos ipaliwanag ang lahat, muling ibinaling ni Elden ang atensyon kay Diaz. Sinabi niyang malaki ang respeto niya kay Diaz at marami na siyang narinig na kwento tungkol sa mga nagawa nito bilang maalamat na tagapagligtas. Matagal nang hinahangaan ni Elden si Diaz at umaasa siyang mananatiling maganda ang samahan nilang dalawa. Higit sa lahat, umaasa si Elden na magtutulungan sila para makabuo ng mundong ang mga tao at demi-human ay maaaring mamuhay ng mapayapa. Sinabi ni Diaz kay Elden na matagal na niyang sinusuportahan ang ganoong paniniwala. Tutal, ang lahat ng naninirahan sa Ilek Village ay namumuhay ng mapayapa, tao man o hindi. Inamin ni Diaz na magiging napakaganda kung matutulad ang buong mundo sa Ilek Village kung saan ang lahat ay maaaring mamuhay ng magkakasama ng walang galit o diskriminasyon. Pagkarinig nito, napuno ng luha ang mga mata ni Elden. Napagtanto niyang ang pangarap na matagal niyang ipinaglaban ay isinasabuhay na pala mismo sa harapan niya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elden ang patunay na posibleng ang magkaroon ng mundong ang mga tao at demi-human ay maaaring mamuhay ng magkakasama sa kapayapaan. Pagkatapos noon, naglaan ng oras sina Diaz at Elden sa pag-uusap at pag-iisip ng mga paraan para mahikayat ang mas maraming tao na lumipat sa kani-kanilang domain. Naisip ni Diaz na ipakalat ang balita sa pamamagitan ng mga mangangalakal na naglalakbay sa iba't ibang lugar, habang sinabi naman ni Elden na maglalabas siya ng opisyal na anunsyo sa cask para ipaalam sa lahat ang mga oportunidad na naghihintay sa kanyang domain. Bago umalis, binigyan din ni Elden ng payo si Diaz. Iminungkahi niyang magsimula si Diaz na mag-imbak ng mas maraming pagkain dahil kakailanganin niya ito kung balak niyang palawakin ang kanyang domain at tumanggap ng mas marami pang tao. Nagpasalamat si Diaz sa payo ni Elden at nangakong isa sa isip niya ito.
Pagsapit ng paglubog ng araw, tuluyan ng sumakay si Eldon sa kanyang karwahe at nagsimulang bumalik sa cask. Pagkatapos, umuwi na rin si Diaz, pero pagdating pa lang niya, agad na pinagalitan siya ni na Senador na Iatihan dahil hindi siya nakauwi sa oras na ipinangako niya. Sobrang galit ng dalawang bata na halos mabingi si Diaz sa lakas ng kanilang sigaw. Sa sobrang pagwawala nila, naubusan din sila ng lakas at tuluyang nakatulog. Pagkatapos, nanatili sina Diaz at Alna sa tabi nila habang binabantayan ng dalawa. Inisip ni Alna na dapat pinagalitan ni Diaz ang mga bata dahil sinisipa at sinusuntok siya ng mga ito habang nagrereklamo kung bakit siya nahuli pa ng uwi. Iginigiit pa nilang manatiling gising dahil sinira ni Diaz ang pangako nitong uuwi ng maaga. Inamin ni Diaz na hindi tama ang naging ugali ng mga bata pero alam din niyang siya ang unang sumire sa kanyang pangako. Dahil doon, nagpasya siyang palampasin na lang ang nangyari sa pagkakataong iyon. Isinantabi muna iyon, ikinwento ni Diaz kay Alna ang naging usapan nila ni Eldan at ipinaliwanag na balak niyang gumawa ng bukirin para mas maparami ang kanilang produksyon ng pagkain. Sisigat pa lang sana si Alna tungkol sa ideyang iyon nang biglang may nagbago. Biglang nagliwanag ang sungay ni Alna at agad niyang naramdaman na may 5 taong pumasok sa kanilang teritoryo. Napagtanto ni na Diaz at Alna na ang 5 taong iyon ay nanggaling sa direksyong iba sa dinaanan ng grupo ni Elden. Dahil dito, inakala nilang mga bandido ang mga bagong dating. Sinabihan ni Diaz si Alna na manatili na lang sa likuran habang siya ang mag-iimbestiga, pero agad siyang pinaalalahanan ni Alna na napakadilim at halos wala siyang makikita kung mag-isa lang siya. Ipinaliwanag ni Alna na kailangan niya ang tulong nito para mahanap ang mga nanghihimasok. Napagtanto ni Diaz na may punto si Alna, kaya magkasama silang umalis upang alamin kung sino ang pumasok sa kanilang teritoryo. Samantala, ilang lalaking nakasuot ng hood at may dalang mga sulo ang makikitang nakatayo sa gitna ng isang bukirin. Naglakbay sila hanggang doon na may iisang layunin lang, ang mapatay si Diaz anuman ang mangyari. Alam ng mga bandido na wala silang anumang pag-asang manalo laban kay Diaz kung haharapin nila ito sa liwanag ng araw. Kaya nagpasya silang palihim na pumasok sa kanyang teritoryo sa kalaliman ng gabi at sorpresahin siya. Sa simula, kumpiyansa ang grupo na magtatagumpay ang kanilang plano. Gayunpaman, agad na nawala ang kumpiyansa nila nang biglang may mga palasong lumipad mula sa kadiliman papunta sa kanila. Ang mga palaso ay nanggagaling sa direksyon ng isang kakaibang pulang liwanag sa di kalayuan. Agad na inutusan ng pinuno ng mga bandido ang kanyang mga tauhan na gumanti ng pana sa kalaban. Patuloy silang nagpapakawala ng mga palaso patungo sa pulang liwanag, umaasang matatamaan ang sinumang nagtatago roon. Matapos magpaputok ng sunod-sunod na palaso, sa wakas ay tinamaan nila ang isang target. Inakala ng mga bandido na natukoy na nila ang kinaroroonan ng kalaban. Kaya agad silang sumugod sa lugar na iyon upang tapusin ang laban pero napakalaki ng naging pagkakamali nila. Bago pa sila makapag-react, bigla na lang lumitaw si Diaz mula sa kung saan at sabay-sabay na pinabagsak ang 4 na bandido. Lubos na nabigla ang pinuno ng mga bandido sa nasaksihan niya. Pagkatapos, nabaling ang atensyon niya sa nakakasilaw na liwanag na nagmumula sa sungay ni Alna. Pero bago pa niya maintindihan ang nangyayari, bigla na lang lumitaw si Diaz sa mismong harapan niya. Agad na pinakawalan ni Diaz ang isang napakalakas na sipa na nagpahagis sa pinuno ng mga bandido at tuluyan itong nawalan ng malay. Samantala, nagawa namang makatakas ng taong umupa sa mga bandido. Habang tumatakbo palayo, nagsimula siyang magsisi kung bakit pa niya piniling kalabanin si Diaz. Gayunpaman, biglang sumakit muli ang dati niyang sugat kaya bumagsak siya sa lupa. Habang nakahandusay sa sakit, sinimulan niyang isisi kay Diaz ang lahat ng nangyari sa kanya. Naalala niyang nung una silang magkita, isa lamang karaniwang mamamayan si Diaz. Hindi niya matanggap na naglakas loob ang isang tulad ni Diaz na salakayin siya kahit isa siyang maharlika. Dahil sa kahihiyang iyon, isinumpa niyang balang araw ay makakaganti siya kay Diaz kahit ano pa ang kailangan niyang gawin. Samantala, sa pinangyarihan ng labanan, matagumpay na nahuli ni na Diaz at Alna ang lahat ng natitirang bandido. Tiningnan sila ni Diaz at hindi makapaniwalang nagkaroon sila ng lakas ng loob na pumasok sa kanyang teritoryo at subukang mambandido roon. Bilang Lord ng lupaing iyon, naghanda si Diaz na ipahayag ang magiging parusa nila. Inakala ni Alna na mabigat ang magiging hatol, marahil ay pagpugot pa ng ulo. Gayunpaman, nagulat siya sa naging desisyon ni Diaz. Sa halip na patayin ang mga ito, binigyan lang niya sila ng mahigpit na babala at pinalayas palabas ng kanyang teritoryo. Ipinaliwanag ni Diaz na wala namang malubhang nasaktan sa nangyari kaya handa niya silang palayain sa pagkakataong ito. Gayunpaman, mahigpit niya silang binalaan na kapag bumalik pa sila sa kanyang domain para manggulo, hindi na siya magiging ganoon kabait. Naunawaan ni Alna ang naging desisyon ni Diaz at sabay silang nagsimulang maglakad pa uwi. Habang naglalakad, naalala ni Alna ang unang pagkakataong nakilala niya si Diaz. Naalala niyang labis siyang nagulat nang makita ang isang matandang lalaki na walang pakialam na nakahiga sa gitna ng isang bukirin. Noong panahong iyon, inakala niyang bandido si Diaz at panandalian pa niyang naisip na patayin ito.
Gayunpaman, sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, nagpasya siyang kausapin muna si Diaz. Nang balikan niya ang lahat ng nangyari mula noon, napagtanto ni Alna na ang desisyon niyang huwag patayin si Diaz ang marahil pinakamagandang desisyong nagawa niya sa buong buhay niya. Habang iniisip kung gaano kalaki ang ipinagbago ng buhay niya dahil sa iisang desisyong iyon, naging emosyonal si Alna. Bigla siyang gumawa ng hindi inaasahan, ginamit ni Alna ang kanyang camouflage at tuluyang naging invisible. Tahimik siyang lumapit sa likuran ni Diaz at mabilis itong hinalikan sa pisngi. Pero makalipas lang ang 10 segundo, sobra siyang nahiya sa ginawa niya, agad siyang tumalikod at mabilis na tumakbo palayo, saglit na nalito si Diaz bago niya napagtanto ang nangyari, pagkatapos, agad niya ring hinabol si Alna habang patakbong lumalayo ito, namumula sa sobrang hiya dahil sa biglaan nitong pagpapakita ng pagmamahal. Hanggang dito na lang ang episode 4, mag-subscribe para hindi mo mamiss ang susunod na bahagi, at panoorin ang next video.